Naghahanda na ako sa kwarto ko, sabay video call kay Karen. Ang dress na suot ko ay niregalo niya sa aking birthday, ngunit hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong maisuot iyon. Noong sinabi ko sa kanya na isusuot ko ito, tumawag siya sa akin para makita niya ako. Kinuha ko ang purse at cellphone ko bago bumaba. Nasa guest house si Natalia at Alfred at nag-candlelight dinner. Ideya ni Alfred na sorpresahin si Talia. Habang nakatingin ako sa sala, ay nakita ko si Sebastian na nakatayo malapit sa couch, nakasuot ng black grayish na suit na may bow tie, at ipinihit niya ang mga butones sa kanyang wrist. Ready, bigla siyang huminto ng tumingala siya, sinalubong ako ng tingin. Nakatitig siya sa akin, habang naglalakad ako papunta sa kanya. Ang matinding titig niya ay nagpapakaba sa akin. Nag-clear throat siya, "We should go." Tumango ako. Naglakad na kaming dalawa papunta sa kotse niya. Umupo na kami at nag-drive na siya papunta sa venue ng charity event party. Pagdating namin ay sinusuri ng mga guard ang bawat sasakyan bago kami pinalampas sa gate. Napansin kong mas na-tense at naalarma ang mga guard nang makita si Sebastian. Gayunpaman, mukhang kalmado si Sebastian. Pinart niya ang sasakyan at lumabas na kaming dalawa. Iniharap niya ang braso niya, at ipinulupot ko naman ang braso ko sa kanya. "Alicia and Adam are here too," sabi niya sa akin, habang naglalakad kami papunta sa main entrance. Nang nasa hall na kami, nakita namin ang maraming tao. Ang mga lalaki ay nakasuit, ngunit ang mga babae, lahat ay may iba't ibang outfits. May nakasuot ng mahabang gown, may nakasuot ng skin-fit dress, may naka-crop top at skirt habang may naka-brand na jumpsuit. Naglakad kami papunta sa gilid, at doon ko nakita sina Alicia at Adam. Nakaupo silang dalawa sa isang table, nakatingin sa paligid. Habang papalapit kami ay dumapo sa amin ang mga mata ni Alicia, at binigyan niya ako ng malawak na ngiti. Tumayo siya sa kinauupuan niya, tumakbo papunta sa akin bago niya ako niyakap. Inalis ko ang braso ko kay Sebastian at ipinulupot sa kanya. "Damn, girlfriend, you look smoking hot." Papuri niya sa akin habang hinihila niya ako. "Girlfriend?" Tumawa ako, "Did you see you? I'm nothing next to you." "Nonsense," inilibot niya ang kanyang mga mata. Narinig naming may nag-clear ng lalamunan, at napalingon kami kay Adam. "Hi," nakangiti niyang sabi, sabay lahad ng kamay niya. "Hi," nakipagkamay ako sa kanya. "We'll be back," sabi ni Sebastian sa amin, bago sila naglakad palayo sa grupo ng mga gents. "What was all that about?" tanong ko kay Alicia. "Well, kung hindi tayo pinupuri ng mga lalaki, at least we got each other's back." Binigyan niya ako ng isang kindat na ikinawala ng tawa sa aking mga labi. Hindi siya nagkakamali. Umupo kami sa mesa, at binigyan kami ng isang waiter ng 2 baso ng champagne. Maraming mga mukha na nakilala ko dito na nagtatrabaho bilang isang social worker. Sana lang ay hindi sila lumapit sa akin, sabi niya habang humihigop ng champagne niya. "Well, you can always say that you meet them in a mall," mungkahi ko. Tumawa siya, "I doubt men spend their day at a shopping mall." "Oh, I thought you meant women." "Well, there are both. But I'm 100% sure na lalaki lang ang lalapit sa akin," sambit niya. Hindi mali. Naghain sila ng dinner, at lahat ay pumunta sa kani-kanilang mga mesa. Umupo si Sebastian sa tabi ni Adam, habang si Alicia ay umupo sa tabi ko at binigay ang bawat pahiwatig na hindi siya kikilos. Kumain kami ng hapunan at maya-maya ay nakarinig kami ng mabagal na musika sa background. Maraming mag-asawa ang nagsimulang gumalaw sa gitna para sumayaw. Napasandal ako sa upuan ko habang pinagmamasdan sila, walang humpay na nakangiti. Sa kabilang banda, si Sebastian. Gusto niya ito, nakasulat iyon sa buong mukha niya. Ang paraan ng pagngiti niya ng bahagya habang pinapanood silang sumasayaw sa gitna ay nagsasabi ng lahat. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko ito. I mean, that's the least I can do for her, and maybe this will make her forgive me. Action speaks louder than words. Itinulak ko ang upuan ko bago tumayo. Binigyan ako ni Adam ng nagtatanong na tingin, pero hindi ko siya pinansin. Naglakad papunta sa gilid ni Katrina. Tumingala siya sa akin, habang inaabot ko ang kamay ko. Sumulyap siya sa kamay ko bago tumingin sa akin. "I'm not that good at dancing." Lumapit ako para hawakan ang wrist niya, at bahagya siyang hinila pataas. Naglakad kaming dalawa papunta sa gitna ng hall. Tumalikod ako, nilagay ko ang isang kamay niya sa balikat ko, bago hinawakan ang kabilang kamay ko. Nilagay ko ang kamay ko sa likod niya, at hinila siya palapit sa akin.
Napatingin ako sa kanya habang nagsimula kaming mag-slow dance. I could tell na tense siya. Relax, you are doing great, mahinang sabi ko. Don't jinx it, baka matapakan ko yung paa mo. Sagot niya sabay kagat sa ibabang labi. Hindi mangyayari iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinaikot ko siya, bago siya hinila papunta sa akin. Nakatingin siya sa akin ng nanlalaki ang mata, na may makikitang pulang tint sa kanyang pisngi. Not gonna lie, I love the effect that I have on her, ang cute. You look beautiful, papuri ko sa kanya, na ikinagulat ko ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay dumikit sa aking mga labi, mula nang makita ko siya sa bahay, at nagmamakaawa silang palabasin. Ibinuka niya ang kanyang bibig para may sasabihin, ngunit isinara niya iyon. Thank you, sa wakas ay sinabi niya ang kanyang boses na napakahina. Pinaikot ko ulit siya, bumalik kami sa una naming pwesto. Nanatili akong tahimik sa mga sumunod na minuto, dahil ayokong ma-overwhelm siya. Hinayaan ko siyang kumalma, at pinagmasdan ang red shade sa kanyang pisngi na unti-unting naglalaho. Sayang, gusto ko ang mga malarosas na pisngi. Napatingin ako sa balikat niya, at nakita ko sina Adam at Alicia na sumasayaw din. Ito ang unang pagkakataon na magkasamang sumasayaw ang dalawa. Sa gulat na ekspresyon sa mukha ni Alicia, naiintindihan ko na si Adam ang humihila sa kanya sa gitna. Hindi nagtagal ay natapos na ang song, at nagpalakpakan ang lahat, pumunta sa kani-kanilang upuan. Sana nag-enjoy siya. Sa kabilang banda, si Katrina. Tumayo ako sa tabi ni Alicia, habang sina Sebastian at Adam ay nagpunta para makipag-usap sa ilan sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. This dance was overwhelming. I mean, wala na akong ibang dance memories na maihahambing, pero kakaiba ang pakiramdam ng isang ito, isang magandang kakaiba. Gaya nga ng sabi ni Alfred, nag-enjoy naman ako. Nagulat ako sa pagkapurol ni Sebastian, pero nakaramdam ako ng init sa loob at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga butterflies sa tiyan ko. Ang lalaking ito ay nakatitig sa iyo, sabi ni Alicia, napatigil ako sa pag-iisip. Tumingin ako sa kanya, bago tumingin sa direksyon na tinitignan niya. Napakunot ang noo ko nang makita ko si Jason, na nakatayo sa tabi ng isa sa mga glass window na nakatingin sa akin. Paano siya nakapasok? Yun ang lalaking dapat kong pakasalan, bago dumating si Sebastian, sabi ko kay Alicia. Siya ang psycho na nagpadala ng mga bulaklak sa opisina mo. Tanong ni Alicia, at tumango naman ako. Sinabi ko nga sa kanya ang tungkol kay Jason, at kung paano kami ikinasal ni Sebastian. Nagtiwala ako sa kanya at alam kong hindi niya sasabihin kahit kanino. Nang hindi ko sinasabi sa kanya, nangako siya na hindi niya sasabihin kahit kanino. The way he's looking at you makes me feel unsafe, dagdag ni Alicia. Nakatitig lang siya sa akin na parang kilabot. Paano siya nakapasok? Tanong ko, at nagkibit balikat siya. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman kong may tao sa likod ko, at naramdaman kong may humawak sa likod ko. Napatingin ako sa tabi ko at nakita ko si Sebastian, nanlilisik si Jason. Bumalik ang malamig, matigas, at nakakatakot niyang ekspresyon. Napatingin ako kay Jason at binigyan niya kami ng ngiti. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Something is wrong, sabi ni Sebastian, lumilibot ang mga mata sa paligid. Alicia, go to Adam, and stay with him. Utos niya, at tahimik na tumango si Alicia. Kita ko sa mga mata niya ang pagkalito at takot. What's wrong? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi nag-iisa ang lalaking ito. Maikling sagot niya na ikina-confused ko. Ang lahat ay nangyari ng biglaan, na halos wala akong oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang hiyawan at pagkabasag ng mga salamin. Pinulupot ni Sebastian ang kanyang mga braso sa aking baywang, hinila ako sa kanyang dibdib at pinaikot kami, pinuprotektahan ako sa kanyang katawan na nakataas sa akin. Pareho kaming nakaupo sa sahig, sa tabi ng isa sa mga mesa. Nag-shooting sila mula sa kung saan-saan. Hindi tayo pwedeng manatili dito, kailangan na nating lumabas, sabi ni Sebastian sa akin, at tumango naman ako. Tinagilid ko ang ulo ko para tingnan si Sebastian, paano si Alicia at Adam. Aalagaan siya ni Adam, sagot niya. Biglang tumahimik ang lahat, inangat ni Sebastian ang ulo at tumingin sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo, inabot ang isang bagay sa kanyang likuran. Nanlaki ang mata ko nang ilabas niya ang baril niya. Kasama niya ito sa lahat ng oras na ito. Lumipat ang mga mata ko kay Alicia, na kasama ni Adam sa kabilang table.
Katulad ni Sebastian, nasa tabi niya si Adam na parang shield na pumoprotekta sa kanya. Hawak niya rin ang baril sa kamay niya. Iginalaw ko ang aking mga paa, at bahagyang sumirit nang may tumama sa aking hita. Nagbaba ako ng tingin at napakunot ang noo ko nang may nakita akong salamin na nakaipit sa hita ko. Paano ito nangyari? Inilipat ko ang tingin ko sa sahig at may mga piraso ng salamin kung saan-saan. Ang mga bintana ay malayo sa amin, ngunit mukhang ang mga piraso ay lumipad sa malayo. Lumapit ako at humawak sa piraso ng salamin. Bumuntong hininga ako bago ito hinugot. That fucking hurts. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili ko sa pagsigaw. Hindi naman masyadong malalim ang hiwa, pero sapat na para dumaloy ang dugo sa hita ko. Kailangan natin, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Sebastian habang tinitingnan ang dugo. Nothing, isang piraso lang ng glass, sagot ko. Tumingin-tingin muna siya sa paligid, bago humawak sa puting tablecloth. Ginamit niya ang tinidor sa mesa, para magkaroon ng butas ang tela bago niya pinunit ang tela sa kanyang lakas. Lumuhod siya sa harapan ko, at ipinulupot ang tela sa hita ko. We need to get out of here, sabi niya, at tumango ako. Tumayo kami at natuwa ako na hindi sumakit ang hita ko nang idiin ko lahat dito. Tumakbo papalapit sa amin sina Adam at Alicia. We can't leave through the main door, it's too risky. Hindi natin alam kung ilan sila, sabi ni Adam kay Sebastian. All the doors are risky. I know na may storage room dito, pwede tayong dumaan sa mga bintana, sabi ni Sebastian. Nakita ko ito nung pumunta ako sa banyo, mahinang sabi ni Alicia kaya napatingin silang dalawa sa kanya. Sa tabi ng banyo, tanong ni Adam at tumango siya. May lock naman sa pinto, sabi niya. We'll handle it, paninigurado ni Sebastian sa kanya. Tumingin ako sa paligid at lahat ay nagtatago sa tabi ng mga mesa. May ilan na hindi nakarating, at nahiga doon sa sarili nilang dugo. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at paglingon ko, sinalubong ng mata ko si Sebastian. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Iyon ay isang pangako. Nagsimula na kaming maglakad, at parang alam naming lalabas na kami, nagsimula na naman ang putok ng baril. Yumuko kami at tumakbo papunta sa entrance ng hall. Pagdating doon, hinanap namin ang storage room. There, sabi ni Adam. Tumakbo kami papunta sa pinto, at ginamit ni Adam ang kanyang baril para buksan ang lock. Pagpasok namin sa loob, umubo kami gawa ng usok. Nagawa ni Sebastian na buksan ang mga ilaw sa loob. May mga decorations, mesa at upuan na nakasalansan sa paligid ng silid. Ang ilan ay mukhang maganda at bago habang ang ilan ay mukhang hindi na-touch sa loob ng maraming taon. May matabang patong ng alikabok sa furniture. Pwede tayong tumalon. Napatingin ako kay Sebastian, at nasa may bintana siya at tinitingnan ang labas. Mauna na ako. Nagboluntaryo si Adam. Tumalon siya at bumagsak sa kanyang mga paa. Sumunod naman sa kanya si Sebastian, at lumanding din siya sa kanyang mga paa. I'm going to break my bones. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.